Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. At binigyan niya tayo ng pagkakataon upang makasamang muli ang taga-Monday group. Amen. Hallelujah. It's a privilege and malaking kagalakan sa akin na nakalabas ako ng Monday. At I'm happy to see beautiful ladies. Minsan nakikita ko lang sila sa kuyo na bumibisita. Hallelujah. Before we open our Bible, let us pray. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this day. Thank you for this wonderful day that you have given unto us. Even the word that you want us to hear, we thank you, Lord, because I believe that you will do great things in our life, O God. At ang iyong salita ay makapangyarihan na nagpapabago sa bawat puso, Panginoon, na makikinig. Thank you, Lord, and I pray that reveal yourself, O God, your power and authority. At Lord, sa lahat kong makakapakinig ng iyong salita kung ano man ang kanilang pangangailangan, O Panginoon, ikaw nga po, Panginoon, ang siyang magbibigay at tugunin mo ang kanilang pangangailangan. Lord, I am only but instrument, O Lord, and I pray that you anoint, O Lord God, your word, and even my tongue, O God, so that only the truth, O Lord God, the truth will set us free. Thank you, Father. Thank you for the blood of Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Napakaganda po nang nangyari sa ating anniversary. At I believe na marami po ang nakatanggap ng kagalingan, ng healing. Amen. At ipagpapatuloy natin ang topic patungkol sa kagalingan o healing. And our topic for today is in Luke chapter 8, verse, saan pa tayo mag-start? 40. Verse 40. Okay, i-40 na natin para mabasa natin lahat. Now, when Jesus returned, a crowd welcomed him, for they were all expecting him. Then a man named Jairus, a ruler of the synagogue, came and fell at Jesus' feet, pleading with him to come to his house, because his only daughter, a girl of about 12, was dying. Take note the number 12. Okay. And then, as Jesus was on his way, the crowd almost crushed him. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years again. But no one, hindi ka sabi kanina, kasi kanina sabi niya 12 years old yung bata, di ba? And then this one sabi niya, bleeding for 12 years. But no one could heal her. Okay. Next. She came up behind him and touched the edge of his cloak. And immediately her bleeding stopped. Who touched me? Jesus asked. When they all denied it, Peter said, Master, the people are crowding and pressing against you. But Jesus said, someone touched me. I knew that that power has gone out from me. Then the woman, seeing that she could not go unnoticed, came trembling and fell at his feet in the presence of all the people. She told why she had touched him and how she had been instantly healed. Then he said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace. While Jesus was still speaking, someone came from the house of Jairus, and the synagogue ruler, Your daughter is dead, he said. Don't bother the teacher anymore. Hearing this, Jesus said to Jairus, Don't be afraid, just believe, and she will be healed. When Jesus arrived at the house of Jairus, he did not let anyone go in him except Peter,
John and James, and the child's father and mother. Meanwhile, all the people were wailing and mourning for her. "Stop wailing," Jesus said. "She is not dead, but asleep." They laughed at him, knowing that she was dead. But he took her by the hand and said, "My child, get up." Her spirit returned at once she stood up. Then Jesus told them to give her something to eat. Her parents were astonished, but he ordered them not to tell anyone what had happened. Okay. Praise the Lord. Dalawang kumbaga, isang bala, dalawa ang tinamaan. Diba? Kasi on the way, summarize ko na lang, total binasa naman na natin. On the way, so ito nga si Jairus ay isang leader na, di ba? May sakit ang anak niya. So, sino na sa inyo ang may anak dito? Alam nyo ang pakiramdam, di ba? Pagka ang anak mo may sakit, minsan nasasabi natin na ako na lang sana, o di ba? O kaya sana kung pwede ko lang kunin ang sakit mo at ako na lang. Dahil sa naaawa tayo sa bata. Ito mas lalo na itong si Jairus. Kasi may anak siya at dying, sabi niya. Alam niyo na kapag sinabing dying, 50-50, di ba? Hindi mo na alam kung in 1 second or 1 minute, madadatnan mo pang buhay, di ba? Alam niyo na, kaya gustong-gusto ko itong topic na ito dahil yung anak ko, I consider her a miracle baby. Kasi ilang beses siyang na-declare na dead. Pero, by the grace of God, nakakasurvive naman. Ang pinakahuli is nung 5 days na siya sa hospital na hindi gumigising, naka-dextrose na lang siya. So, nung inuwi namin, kaming mag-asawa, nibigay na namin kay Lord. Kami na ang sabi namin, Lord, kung ano man ang kalooban mo, in all formin na tanggapin na namin kung kukunin na siya ng Lord. But praise God, kasi God made a way na kung paano siya nabuhay na nagising sa matagal niyang pagkakatulog is miracle ng Panginoon dahil may ginamit siya na doktor na matagal nang kakilala ng asawa ko at hindi rin niya alam bakit from Manila nag-travel siya na umuwi sa amin para lang pumasyal sa amin. Diba? It's a miracle na wala naman kaming contact, wala naman kaming sinasabi, ganyan. Pero God moves in very amazing way. Pumunta, dumating lang siya, pare, kumusta, ganyan. Siyempre, hindi naman sila makapag-celebrate kasi yung anak ko nga, di ba? But then, nakita niya yung anak namin, ng asawa ko na nandun na nakadextrose. And sabi niya, tara, punta tayo sa bayan, sabi niya. Bumili lang sila ng apple. Pagdating nila sa bahay, chinap-chap na yung apple. Pinakulo. And then, kumuha siya ng isang drop sa sirin. Na-absorb niya ganyan. Tapos, pinatakan lang niya yung yung bibig ng anak ko. Kasi nakadextrose, hindi siya nagdidete, di ba? So, pinatakan lang niya. At then, 7 o'clock in the evening, nag-start na umiyak yung anak ko. You see? How many days? Hindi namin narinig. Nakatulog lang siya, nakadextrose lang siya. So, parang kung titingnan mo, kahit kami, iniisip na namin na kukunin na siya ni Lord. And then, may iba palang plano ang Panginoon. So, bumalik tayo dito bago tayo mawala. Yun ang miracle ng Panginoon na walang imposible, kahit napaka-imposible. Sa isip natin at sa paningin natin, sa Panginoon, walang imposible. So dito, sabi niya, mayroon on the way, yung anak niyang 12 years old dying. On the way naman, mayroon namang isang babae na 12 years nang dinudugo. Parang napaka-significant yung number na 12, di ba? Bakit kaya inantay pa ni Lord na mag-suffer siya ng 12 years? Di ba? Pwede naman 1 year lang. Pero si Lord,
Ang isip niya, hindi po natin isip. Gustong-gusto niya ng 12 eh. 12 disciples, 12 tribe, 12, marami ako nakikita 12 sa Bible. So yun, nakita natin na on the way, yung woman na dinudugo na ng 12 years, ay sa napaka hindi maipaliwanag na nung sabihin niya na mahawakan mo lang ang dulo ng kanyang damit, laylayan ng kanyang damit, gagaling na ako. So, anong lesson ang makikita natin dito sa babae ito? Kapag meron kang karamdaman, mayroon kang iniinda, the process of healing is you have to acknowledge. Huwag kang mong i-deny, wala ito, ganyan-ganyan. I-acknowledge mo. Kaya ako yung babae napagaling because alam niya sa sarili niya na kailangan niya ang Panginoon. At nung nakita niya at narinig niya ang tungkol sa ating Panginoon, hindi lang niya inisip na pagka nahawakan ko lang yung dulo ng laylay ng damit ng Panginoong Hesus, gagaling ako. Hindi lang niya inisip yun. Ginawa din niya. Talagang nag-strive siya, talagang gumawa siya ng paraan. Kayo po, kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, ang babae, pag dinudugo, ito natural na natural na pag-iisip lang. Pag tayo mga babae, dinudugo tayo, we feel na parang dumi natin, di ba? Kasi may lumalabas na dugo sa atin and we try to avoid. Minsan nga, ugali ng mga may sa atin yung word na regla or monthly period. Pagka meron kang monthly period, hindi mo maipaliwanag ang mood mo, yung temperature mo ba? Minsan sabihin mo, ay may regla ako, kaya mainit ang ulo ko. Don't talk to me. Kaya sasabihin mo nga, mainit ang ulo ko kasi may regla ko, kaya wag mo akong iinisin. Ganyan. Maliit lang ang pasensya ko. Marami tayong rason. Pero, real talk lang, kapag ang isang taong may sakit, sensitive yan. Sensitive. Yung babae, tayo ang i-picture out natin sa isip natin, 12 years na may sakit. Tapos, sa palagay nyo, sabi pa niya doon sa Matthew, na naubos na daw lahat ng kanyang kayamanan dahil sa pagpapagamot at pagbabayad sa mga doktor. Siyempre, kung 12 years, kahit gaano kayaman yan, mauubusan ka talaga. At kapag wala ka ng pera, hindi malamang sa malamang, iiwanan ka rin ng pamilya mo. Kasi wala na, bukod sa nagbibigay ka na sa kanila ng stress, magbibigay ka rin ng matinding sakit sa bulsa, siguro ang babae nito napag-iwanan na. Kung may asawa man siya, napag-iwanan na siya ng asawa. O kung may pamilya man siya, siguro hinayaan na lang siya. Pero itong babae na to, hindi siya nagbumitaw. Hindi siya bumitaw. Talagang may plano din ang Panginoon. Kasi bakit? Nanonood ako doon sa mga series ba na halimbawa yung Grey's Anatomy, The House, di ba? About sa hospital yon, yung about sa between doctor and the mga pasyente, ganyan. Meron yung isang araw lang, hindi na nagtatagal sa ospital, di ba, sister? Hindi na sila nagtatagal. Meron naman yung nag-i-stay ng matagal sa hospital. Ang ending, ganyan din. Pero itong babaeng ito, 12 years ni-preserve the Lord. Hinayaan na niya na mag-suffer ng 12 years. Inantay talaga. Timing talaga. And then, siguro ang babaeng ito, mabaho, marumi. Kung yung 12 years na may sakit ka, parang hirap mo nang paliguan ang sarili mo. Ang hirap, nung time na yun, iwan ko kung may sabon na. Kung meron ng ginagamit na bleach or ginagamit na almirol o ginagamit na Softlan,
Wala pa yan yung panahon noon. So, siguro wash and wear. Yung pagkatapos niyang duguin, tatapon na lang. Dahil sino ba naman ang maglalaba pa ng kanyang mga pinagkamitan, di ba? Siguro inaayawan na siya ng mga tao. Pagpapalapit na siguro siya, lumalayo ang mga lumalapit, mga langaw. Dahil naamoy nila yung amoy ng dugo, di ba? So can you imagine yung sitwasyon po ng babaeng ito na pinagaling ng Panginoon instantly nung nahawakan lang niya yung dulo ng clock ng Panginoong Jesus. Instantly. Pero hindi siya gumaling dahil inisip niya. Gumawa din siya ng action. Talagang nag-strive siyang lumapit sa Panginoon. At ano ang lesson dito? God loves us, yes. The salvation is free. Pero kailangan din tayong mag-effort na lalapit tayo sa Panginoon. Hindi lang sa isip. Kailangan din tayong gumawa ng aksyon. God is all-knowing God, yes. But we need to do something. Kagaya ng babaeng ito. Talagang kahit na siguro tinatadyakan pa siya or naapakan siya ng mga tao. Pero talagang nagpursige na lapitan at mahawakan ang laylayan ng damit ng Panginoon. At nung gumaling siya, naramdaman niya. Ano kaya ang feeling? Siguro from masakit ang ulo, biglang nawala ang sakit ang ulo, di ba? Bakit alam niya na tumigil na yung tagdurugo niya? Oh, there is something na naramdaman niya. Baka siguro dahil sa hina ng katawan niya, gumagapak na lang siya. And then suddenly, naramdaman niya na pinagaling siya and naramdaman din niya yung kalakasan sa physical niyang katawan. Amen? So, and then, ito pa. Kagaya na sabi ko, one bullet at ang natamaan, dalawa ang natamaan ng isang bullet. Kasi, on that way, nung napagaling yung babae, naramdaman din ng Panginoon, pinusuputin yung mga apostol. Siyempre, imagine nyo yung, di ba ang mga artista, pagka dadaan yan, mayroon silang tinatawag na bodyguard. Di ba, may left and right yan, talagang pinoprotektahan nila yung artista para walang makahawak or makagalaw sa kanila or makahila, makasakit, ganyan. Dahil doon sa ibang bansa, may mga luko din, yung mga artista, minsan sinasabunutan, pinapalo, ibang hindi talaga lahat mga fans. Yung iba is haters and bashers din. Kaya to protect, kailangan mayroong bodyguard. And then, ganyan din ang ginagawa ng mga apostol. Pinoprotektahan nila ang Panginoon. Ngayon, sinong who touch me? Diba sabi ng Panginoon doon, who touch me? Sabi nung si Peter. Si Peter ba yun? Sabi niya, si Peter na, sabi niya, Master, the people are crowding and pressing against you. Sabi niya, ang daming tao, Lord. At saka nagtutulakan sila. Talagang in-insist naman ng Panginoon na merong tao. Bakit? Naramdaman din ni Lord kasi makapangyarihan siya. Yes, tao siya. Sorry. Pero at that time, naramdaman din niya yung power niya na nabawasan. And then, kapag ang tao nakaramdam, kapag na-encounter niya ang Panginoon, hindi mo po mapipigil. Kapag ikaw ay nakadama or na-encounter mo ang Panginoon, walang makakapigil sa iyo na ikaw ay magpahayag ng kanyang kabutihan. Kaya nga, kapag meron tayong service, di ba, who wants to testify? Kasi ang kabutihan ng Lord ay hindi mo pwedeng ilihim. Ang miracle ni Lord, hindi mo pwedeng ilihim lang sa iyong kaloob-looban. Dahil sa lubos mong kagalakan,
ilalabas at ilalabas mo yan, parang kumain ka ng pagkain na dahil sa sarap, sinabi mo, uy, mayat man tira man dadayay, nagimas man jitikda, nagimas man jinutuda. Diba ganon? Ganon din sa babaeng ito dahil nakadama siya ng kagalingan, hindi siya nag-atubiling, nagsabi ng totoo at sinabi niya, ako po Panginoon. Sabi niya, seeing that she could not unnotice, she came trembling and fell at his feet in the presence of all the people. She told why she had touched him and how she had been instantly healed. Amen. Ako din po, nung pinagaling ng Panginoon ang father ko, nung pinagaling ng Panginoon yung father ko, whenever na ako'y magsishare ng salita ng Panginoon kahit doon sa Pilipinas, hindi ko po inililihim. I will not keep, hindi ko kayang i-hold sa puso ko at isipan ko yung ginawa ng Diyos, ng Panginoon sa buhay namin dahil pinagaling niya ang father namin. Nung nagkaroon ng healing crusade, dinala namin siya na naka-folding bed. Pero, pinagaling din siya ng Panginoon at umuwi kami, nabitbit na niya yung folding bed niya. Isn't it God is amazing? Yes. Amen. Hallelujah. Makapangyarihan ang Diyos natin. Kaya kung magpapagaling siya, totoo yan. Totoo yan. Sabi ng missionary, hindi ko kayo kayang, hindi ko, yung preacher sabi niya, hindi ko kayo kayang hawakan, sabi niya, kasi maraming tao. Kung saan masakit sa inyo, yun ang hawakan niyo. Siyempre, English naman, siyempre, may nagtatranslate naman. Bata pa ako noon, tapos, hindi ko naintindihan kasi English, so, ni-translate ng pastor. Tapos, naintindihan naman ng father ko, sabi niya, nakaano siya, parang ang clutch niya noon, yung pastor namin, at saka yung kapatid niya na bunso. So, nakaganyan. Hawak-hawak siya sa pili-pili. And then, ginawakan ng father ko yung backbone niya kasi nga nataganan siya ng malaking bakal at nabali yung spinal cord niya. So, nabaldado yung father ko ng ilang taon. Tapos, sabi ng pastor, hawakan niyo kung saan ang sakit niyo, ang masakit. So, hinawakan niya at noong pinag-pray siya ng pastor, pinag-pray sila pala kasi healing crusade yun. Naramdaman ng father ko sa testimony niya na yung paan niya na dating walang nararamdaman, nagkaroon ng yung tingling, na nakakaramdam na. So, nung parang may lakas na yung binti niya, nitry niya na mag-step back at tumayo ng sarili niya. And praise God, nakatayo na siya. Hallelujah! At ang nangyari niyan, tinanggal na niya yung kamay niya sa kapatid niya. Tapos, yung sa sobrang katuwaan namin, katuwaan niya pala, sa sobrang tuwa niya, nung umuwi na kami, bitbit na niya yung folding bed niya at iwan ko kung anong nangyari sa nirintahan naming van. Basta ang naiisip ko lang noon, yung bitbit na niya yung folding bed niya. Kasi nag-rent na kami noon ng van. So, praise God, kapag ka ang Diyos talaga ang nagpagaling, walang imposible. Kaya dito ko napatunayan na hindi ko kayang i-hold yung miracle ng Panginoon. Kaya kahit na magturo ako, hindi ko i-hold para ang mga makapakinig magkaroon din sila ng faith na pwede rin silang mapagaling physically. And until now, ito pa nga noon, nung papa ko, talaga ang frustration niya, sabi niya, ay, hindi na ako makapaggapas, hindi na ako makapagtanim ng palay, kasi nga nakahiga na lang siya. And praise God, just after 1 year, nagraraot na siya. Ano yung nagraraot?
nagtatanim na ng palay at gustong-gusto niya talagang magtanim ng palay. Kaya tuwang-tuwa siya. You see, talagang ang Diyos, I believe that all of us, tayo, hindi lang po kagalingan physically ang kaya ng Panginoon na pagalingin sa atin. Siguro wala tayo sa ospital. Siguro wala tayong nararamdaman. Pero mayroon tayong sugat dito sa puso natin na matagal na nating inaalagaan at hindi natin napapansin minsan, kahit na sabihin natin Kristiyano na tayo, meron sometimes may sugat dito sa loob ng puso natin na sometimes it triggers na kapag ka nasagi, masakit. Noong bago pa ako dito sa church ng Free Believers, nasa Arayong kami noon. And Bishop Moses said na meron sa inyo, kasi ano yung deliverance noon nung nasa Arayong kami, meron sa inyo, may mga sama ng loob sa inyong mga magulang, sabi niya. At na-strike yung puso ko. Talagang parang may tinusok. Kasi akala natin, when we receive the Lord Jesus Christ, okay na tayo. But as the days go by, the Lord wants us to be complete, total healing. And you know, when Pastor directly said to the member na meron sa inyo may mga bitterness, kasi healing and deliverance, may sama kayo ng loob sa inyong mga magulang, sa yung nasaktan, ganyan, may tinatagong sama ng loob. Immediately nag-reveal sa akin, ang damay sakit tinatong ko ni Mama. Mayroon akong sama ng loob sa mama ko, na tagal kong tinago-tago dito sa puso ko. Kasi yung laruan ko, pinamigay niya. It's a very simple, napakamaliit na bagay lang. Parang we as a parents, akala natin simple lang yun. Pero you have to be very careful. It affects the heart. Kaya nung time na yon, from that time na yung mama ko, lagi nung pinamigay niya yung laruan ko na paborito ko pa naman, nagsakit, tinatong ko nga ni mama. And from that time, parang I don't trust her anymore. Na naging silent type ako noon. Na nandoon yung tapos palagi akong nakamirugro, nakamisuot. At wala akong happiness. And just like her, nga suicidal. Even me, I experienced being a suicidal at that time when I was in high school. Nalaka akong masaktan, hindi. Ang dali kong, tapos madali akong mag-selos pag may nakikita ako na parents na mahanap ako, ayaw kong magluhod ng drama kasi madali akong masaktan. Kinimkim ko yun hanggang lumaki ako. And then, God revealed the root of bitterness. And I asked for forgiveness to the Lord. At alam niyo po, nung pagkatapos na pinag-pray tayo ni Bishop noon, pinawagan ko yung mama ko. Tapos, siguro wala naman siyang alam. Ang parents natin, parang wala din minsan pakialam sa feelings natin, di ba? So, parang lang ba, nirelease ko lang ba yung from that time, nagsasabi na ako ng, Ma, I love you, ganyan-ganyan. Nakakaya ko nang sabihin ng I love you. Dahil wala na akong sama ng loob. Until hindi naintindihan yun ng mama ko. Nung nag-preach ako ng live, doon sa Puy Unoon, nung pandemic, nanonood ang mama ko, ini-testify ko yung bitterness ko. Umiiyak yung mama ko na sabi, Anak, hindi ko na alam na may sama ka pala ng loob sa akin. Pati rin yung mama ko nagsusuri na sa akin. Sabi ko, Ma, hindi naman kayo. Ako ang may problema doon. Dahil kinimkim ko yung bitterness ko. You see? So, God wants to heal us. Hindi lang po physical. Kung nagagawa niya na pagalingin physically ang anumang karamdaman,
kaya din niyang pagalingin ang innermost high natin. Amen. Kailan ba yun? Nung nakausap ko yung anak ko noon. Topic din natin is bitterness. Sabi ko na, alam kong marami akong mga pagkukulang sa'yo. Sabi ko, nag-aalaga ako ng ibang bata, tapos ikaw hindi ko maalagaan. Sabi ko, kung ano man at kung meron ka mang sama ng loob sa akin, patawarin mo ako, sabi ko. Tapos, sabi niya, Ma, I'm old enough, naiintindihan ko na. Pero sabi niya, noon, masama din ang loob mo sa'yo. Sabi niya, kasi nag-aalaga ka ng ibang bata, ako, hindi mo ako naalagaan, kaya masama din ang loob ko sa'yo noon. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Sabi, so there is healing. There is healing. Hindi tayo feeling guilty. Mas maganda na yung masabi natin na sorry kaysa yung iniisip lang natin na wala tayong ginagawa. Ay, di ba? Naiintindihan niya balang araw. No! Hindi. Word is also powerful na sabihin din natin, sorry. From the bottom of our heart, na mag-sorry din tayo, di ba? At nakakagaling din yun sa puso ng taong nasaktan. So, God is amazing. So, nung time na yon na pinagaling niya ang babaeng yon, hindi lang physical ang natanggap niya. Hindi lang physical healing. Ano pa yung sinabi ng Panginoon doon? My child, sabi niya, di ba? My child, get up. Ay, diba na yun? Don't be afraid, sabi niya. Believe. No. Daughter, your faith has healed you. Go in peace. Go in peace. Ibig sabihin nito, malaya na. Malaya na siya. Hindi na siya, wala na siyang takot sa mga tao. Hindi na niya kailangang lumayo sa mga tao. Dumistansya. Malaya na siyang makapagpapahayag na siya'y malinis na. Kagaya rin po tayo bilang mga pinagaling, nilinis ni Kristo. Malaya na din tayo makapag-testify ng mga ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya hindi natin dapat ikahiya ang ginawa ng Panginoon. Kaya whenever may chance tayo, sabihin natin yung kabutihan ng Panginoon sa atin, sa ibang tao, i-share natin, malay natin, ma-encourage din sila. Amen? So kahit nga doon sa Puyo, araw-araw kami magkakasama na kumakain ng lunch. 1 hour lang kasi ang break time nila. Kaya I grab this opportunity na through sa prayer lang ng pagkain, ma-share ko yung salita ng Panginoon. Yung let's pray the food. When we pray the food, meron ng preaching doon. Meron ng word of God doon. Kasi hindi mo na ma-preach eh. And then, habang kumakain kami, na-share ko din ang kabutihan ng Panginoon. Kasi alam nyo minsan, may mga kasamahan din kami na ang pinukwento nila is puro mga problema nila sa mga amo. Diba? Kaya tayo, aminin nyo. Pag nasa mga playgroup kayo niyan, pag kami nakasama kayo, ang sinasabi nyo, amo nyo. Diba? Ngayon, i-change naman yung kabutihan ng Panginoon ang i-share. Hindi yung problema mo sa amo mo. Diba? So, minsan may sasabi sila, ay, papalad pa rin tayo dito kasi hindi kagaya ng mga inchit ang amo, ganito. Ni-divert pa para hindi sila mas lalong... Kaya dumadami na kami na kumakain ng lunch kasi hindi lang sila nabubusog sa pagkain natural, nabubusog din sila sa encouragement. Ganyan. So you see, Jesus loves us na hindi lang po physical ang gusto niya na, physical healing ang gusto niya na matanggap natin, kagaya ng babae ito. Magkakaroon din tayo ng
kapayapaan sa puso. We will have peace. Pagka na-encounter natin ang Panginoon, dati, ang dami nating alalahanin, ang dami nating reservation, ang dami nating mga worries in life, ang dami nating para pang iniisip ng mga bagay na hindi pa nangyayari, nag-aalala na tayo. Ano kayang sasabihin nila? Ano kayang ganito? Hindi pa nga tapos mag-lunch. Ano kayang kakain bukas? Ang dami nating worries, di ba? O kaya, sa mga may sakit naman, meron na ako yung meron akong kakilala na may sakit na nga siya. Iniisip pa niya kung ano na yung mangyayari. Siyempre, pagka nawala siya, ano nang mangyayari sa pamilya niya, ganyan-ganyan. Sabi ko lang sa kanya. Ang mahirap, yung kapag ka ikaw ay mawala, alam mo kung bakit kanila kaiiyakan? Kasi mag-iiwan ka ng utang, sabi kong ganyan. So, dapat kaya lesson ito sa atin na dapat pinaghahandaan na yan para hindi sila masyadong umiyak at magdalamhati. Pagka nilibing ka na, masaya na sila kasi may itatanggapin na sila o dinahil na yung broken heart nila kasi may natanggap sila, sabi ko ganyan. Pero joking aside, it's a real talk na minsan kaya umiiyak yung kapamilya natin pag may nawawala, not because nawala ka. Minsan na umiyak sila ng grabing todo-todo kasi ang iniisip nila, saan na naman sila nang kukuha ng pambayad sa iniwan ng utang, di ba? Ganyan ang Pero pag nasa Panginoon tayo, God will give us wisdom at hindi kanya kukunin kaagad na maraming utang. Babayaran mo muna yung utang mo, magkakaroon ka ng peace of mind para kahit yung may iwanan mo, may peace din. Di ba? Magiging pagpapala ka. Kaya pagka nasa Panginoon ka, aayusin niya lahat. Na marami akong na-encounter na mga lingkod ng Panginoon, napakaganda ng pagkawala nila. Peaceful. Hindi sila nahirapan. Kasi talagang binigyan nila yung buhay nila sa Panginoon. At lagi silang inaalala. Sana ganun din tayo. Inaalala tayo dahil sa blessing na na-impart natin. Hindi yung inaalala tayo dahil yung utang na hindi mo nabayaran. Di ba? Ang sama-sama ng pakiramdam nila pagka ganun. So, we need Jesus. We need Jesus, kagaya ng babaeng ito. At pagkatapos ng babaeng ito, on the way, tingnan nyo na kung titingnan natin sa pangyayari, na-distract si Jesus, parang na-traffic ba? Nag-aapura si Jairus na tara Jesus, kasi yung anak ko dahil na, parang kung ambulance ba, na-traffic. Hindi pa mag-giveaway yung mga sasakyan, ambulance na nagsisirin. Tapos, na-interact dahil sa babaeng ito. And then what happened? God allowed it na ma-interact, ma-delay, para yung bata mamatay. Bakit? So that God can perform another miracle. Di ba? Talagang God is all-knowing God. Jesus knows what He is doing. O na-interrupt siya. Imagine niyo kung ilang oras din yung paglalakad nila. Wala pang MTR noon, walang bus, walang guguban, walang transportation. Bukaton lang. At din-interrupt pa ng babaeng may bleeding ng 12 years. Siyempre may conversation pa, may chika-chika pa yung mga tao. Ano daw yun, ganyan. Hindi imagine lang ba? And then, dumating yung anong sumunod doon? Sabi niya, nung nagparating, don't bother the master, sabi niya. Sana tayo. While Jesus
49. Yan. While Jesus was still speaking, someone came from the house of Jairus, the synagogue ruler. Your daughter is dead. Siguro, hindi na nila siguro yung bata, hindi na humihinga, kaya sabi nila, your daughter is dead. Don't bother the teacher anymore. Kung na-istupon si teacher, kasi patay na si yung anak niya. But then, anong sabi ng Panginoon? Hearing this, Jesus said to Jairus, don't be afraid. God is in absolute control of everything. Just believe, sabi niya, just believe, she will be healed. Salita ng Panginoon yun, siya mismo ang nagsabi. Mabuti na lang itong si Jairus, naniwala. Paano kung hindi siya naniwala at pinakinggan niya yung chismosong nagparating sa kanya, napatay na yung anak niya? Alin ba ang mas paniniwalaan mo? Yung chismoso o yung salita ng Panginoon? 51. When he arrived at the house of Jairus, he did not let anyone go with him, except Peter, John, and James. Ito ang kagandahan. Kaya mga kapatid, minsan, tingnan nyo din yung mga kasama nyo. Kung mga negative sila, hindi magtatagal, negative ka na din. Tingnan mo si Jesus, ang kasama niya ay mga positive thinker. Si Peter, si John, at James. And sabi niya, hindi niya hinayaan na may makasama sila. Yung si Peter, John, and James, and Charles' father and mother. They have the same spirit. Wala yung mga chismoso doon sa labas, hindi niya pinapasok kasi para siguro negative ang nila. Kasi kontrabida sila Kaya ang sinama lang niya yung talagang may tiwala sa ating Panginoong Jesus. Anong nangyari? Meanwhile, the people were wailing and mourning. Stop wailing, sabi ng Panginoon, she's not dead, but asleep. And then, they laughed at him. Imbis naman na talaga, Lord, na sabi niya, oh, praise the Lord, ganyan sana. Hindi, na pinagtawanan pa nila si Jesus. Talagang wala silang pananampalataya kay Jesus kasi siya na mismo ang nagsabi, ayaw pa nilang paniwalaan. But he took her by the hand and said, my child, get up. Di na pahiya yung mga tumawa, dahil yung bata na buhay. So minsan mga kapatid, her spirit returned at once she stood up. Then Jesus told them to give her something to eat. Okay. This is the Lord that we are serving. Amen. Ito yung Diyos na pinaglilingkuran natin. He is alive. He is powerful. He is the healer. He is so amazing God. He is loving God. And He can do miracles in our life. All we need to do is to have faith in Him. Hindi lang po basta-basta yung maniniwala tayo kasi tayong mga tao, marami tayong mga pinapaniwalaan. Manood lang tayo ng reels, marami tayong kung mga napapanood, uminom ka daw ng lemon, mga ganyan-ganyan, at tutubo yung buhok mo. Uminom ka ng kung ano-ano kung mga sinasabi nila doon. Ang dami ang bilis natin maniwala doon sa mga no? Pero yung salita ng Panginoon, ayaw natin maniwala na pagkasab, give your tithes and offering. Ang hirap na paniwalaan. Sabi, and I will protect your barns, I will protect from pestilence, I will open the floodgates of heaven. Sinabi na nga ni Lord yun, ang hirap pa rin paniwalaan ng tao. Pero pag sinabi ng mga chismoso dyan sa Facebook, daling maniwala. Hindi ko maintindihan minsan. So praise the Lord at tayo nakakilala sa Panginoon. So we need to keep on believing on the Lord Jesus Christ. Na sometimes, kahit minsan, nakakaramdam tayo ng
yung mood natin physically, mayroong low mood, may medium mood, na iba yung pakiramdam na, parang nangihina ako, parang wala akong ganang mag-pray, parang wala akong ganang mag-attend, ganyan-ganyan. But, wag po tayong tumigil. Normal na makakaramdam tayo, but we need to continue believing. Just like Jairus. Kahit ang daming hadlang, na-delay man, inadlangan pa ng chismoso na kapitbahay, pero nagpatuloy siya. O anong resulta? Nabuhay yung anak niya. Good result. Ganon din sa 12 years na bleeding woman. Kahit ang daming nakahadlang, yung sakit niya, ang daming mga tao na humaharang or ang daming tao na siguro natadyakan pa siya. Mahirap na siya, gumagapang sa kahinaan, but then nothing stopped her. Nagpatuloy pa rin siya. So ganun din po ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Ano man po yung nakakahadlang sa atin, huwag po tayong titigil. Let's continue to go to Jesus. Ano man ang sitwasyon natin, ano man ang kalagayan natin, maging sino man tayo, let's go to Jesus. Dahil siya lang ang tugon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kagalingang pisikal, kagalingang emosyonal, kagalingang espiritual, ang sagot si Jesucristo lamang. Amen? Amen. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, God, for this day. Thank you for your word. I pray that you plant it in our heart and mind. Sa lahat, Panginoon, ng mga nakikinig sa oras na ito at makakapakinig pa ng iyong salita, Panginoon, anuman po ang kanilang karamdaman, sa pangalan mo, Jesus, sila'y gagaling at ang mga nanghihina, Panginoon, ay mapapalakas. Lord, you are our Savior, our salvation, O God. And I pray, O Lord, that you be the one to touch, O Lord God, sa mga nangangailangan, Panginoon, ng kagalingan. Lord, thank you for your word. Continually, O Lord, help us to go and trust you, O Lord God, in our life. Thank you for all those who hear your word. And thank you, O Lord God, for the answer of our prayer. Glory and honor unto you alone, in Jesus' name. Amen.